Oo, tama po, tama po. Sa pagbalik ni Kinya Hawasay, ang magbabagong anyo lang ay ang mga pinili. Because itong 144,000 na unang bubuhayin kung sila ay patay na, at kung sila man ay buhay, ay matatransform into an incorruptible substance. Kaya ganun ang gagawin because we will become priests and judges. Para kanino? Sino ang i-judge? E di itong mga mortal flesh pa. So they will actually have a chance. Pero hindi na sila mapapabilang doon sa chosen few na 144,000 na magiging rulers, priests, and judges. At sila, pag namatay sila, maghihintay sila na matapos ang 1,000 years at doon sila haharap para sa paghuhukom. So, ibig sabihin, sa pagbalik ni Messiah Kinya Hawasay, may lilipas pa muna na 1,000 years kasi si Kinya Hawasay ay mag-reign sa loob ng 1,000 years. At pagkatapos ng 1,000 years, magkakaroon ng paghuhukom, the final judgment. At pagkatapos ng final judgment, yun ang sinasabi sa Matthew na ang sabi is, walang magbabago sa mga kautusan ni isang guhit. Maglaho man ang langit at lupa, walang mababago hanggat hindi natutupad ang mga nakasulat. Ano yung mga nakasulat? Ang huling nakasulat tungkol sa kautusan ay ang final judgment. So the law, the covenant laws are binding since the time na ibinigay ito kay Moses hanggang sa final judgment. Kaya nakakaawa itong mga tao na sumisipa sa covenant at saka sa mga laws na nakapaloob sa covenant. Kawawa talaga sila. Ang linaw-linaw na nga sa Book of Revelation. Blessed are they who obey the commandments. Ayan, commandments. For they shall enter into the gates of the kingdom. Bakit kayo maniniwala dyan sa bulaang Pablo na wala ng kautusan?